Hollywood TV. Nakatayo si Adrian sa gitna ng hallway. Nakatitig siya sa aninong nasa likod ng pinto. May hawak itong lumang larawan ni Elena. Tahimik ang buong mansion. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Unti-unting bumukas ang pinto. At doon niya nakita ang isang taong hindi niya inaasahan. Marco. Nanlaki ang mata ni Adrian. Ang kanyang assistant na si Marco ang nakatayo sa harap niya. May sugat pa ito sa balikat mula sa insidente sa warehouse. Sir, bakit hawak mo ang litrato ni Elena? Hindi agad sumagot si Marco. Napansin ni Adrian ang kakaibang tingin nito. Hindi ito ang dating Marco na kilala niya. May gusto kang sabihin sa akin. Huminga ng malalim si Marco. Opo, sir, matagal ko na itong itinatago. Ang lihim ni Marco. Lumapit si Isabela. Adrian, mag-ingat ka. Tumango si Adrian. Marco, magsalita ka. Tumingin ang lalaki sa litrato. Hindi ko ito ninakaw. Kung ganoon, saan mo nakuha? Kay Dr. Samuel. Napatigil si Adrian. Kilala mo si Dr. Samuel? Opo. Bakit? Dahan-dahang umupo si Marco. Dahil bago ako naging assistant ninyo. Isa ako sa mga taong tumulong kay Dr. Samuel. Tahimik ang lahat. Tumulong saan? Sa Project Genesis. Nanlaki ang mata ni Adrian. Kasama ka. Hindi sa paraan na iniisip ninyo. Kung hindi, ipaliwanag mo. Napayuko si Marco. Si Dr. Samuel ang humingi ng tulong sa akin para protektahan ang mga bata. Alam niya na may mangyayari. Alam niyang darating ang araw na hahanapin sila ni Don Rafael. Ang huling utos ni Dr. Samuel. Kinuha ni Marco ang isang maliit na USB. Ito ang iniwan niya sa akin. Ibinigay niya bago siya nawala. Kinuha ito ni Adrian. Bakit ngayon mo lang ibinigay? Dahil may sinabi siya sa akin. Ano? Kapag hindi naligtas ang kambal, doon ko lang ito dapat ibigay. Napatingin si Adrian sa kambal. Naglalaro ang dalawa sa sala kasama si Isabela. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Dahil hindi pa ako sigurado kung sino ang dapat kong pagkatiwalaan. Napatingin si Adrian kay Marco. Kahit ako. Tumango si Marco. Lalo na kayo. Nagulat si Adrian. Bakit? Dahil alam kong kayo ang pinakamalaking kahinaan ni Don Rafael. Ang mensahe ni Dr. Samuel. Binuksan nila ang USB. May isang video. Lumabas ang mukha ni Dr. Samuel. Mukhang pagod siya. Mukhang alam niyang may masamang mangyayari. Kung pinapanood mo ito, Adrian. Malapit nang lumabas ang katotohanan. Huminga siya ng malalim. Una sa lahat, humihingi ako ng tawad. Napatingin si Isabela sa screen. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari ang lahat. Pero noong nakita ko ang ginagawa ni Don Rafael, alam kong kailangan kong protektahan ang mga bata. Nagpatuloy ang video. Ang Project Genesis ay hindi nagsimula kay Don Rafael. Nagkatinginan sila. Nagsimula ito sa isang grupo ng mga siyentipiko na gustong pag-aralan ang genetic inheritance ng pamilya Monteverde. Ngunit ginamit ni Don Rafael ang proyekto para sa sarili niyang layunin. Gusto niyang lumikha ng tagapagmana na may pinakamalakas na genetic profile. Nanlaki ang mata ni Adrian. Pero may isang bagay siyang hindi alam. Huminto ang video. Ang kambal ay hindi resulta ng eksperimento lamang. Nabuo sila dahil sa pagmamahal. Napatingin si Adrian kay Isabela. Ang tunay na sikreto ay nasa kanilang koneksyon. Ang babala ni Dr. Samuel. Nagpatuloy ang video. Adrian, kailangan mong malaman. Hindi lahat ng taong kasali sa Project Genesis ay kalaban. May isang taong matagal nang nagtatago. Isang taong pinilit ni Don Rafael na sumunod. Pero siya rin ang taong makakapagligtas sa inyo. Biglang may lumabas na file. Project Genesis Original Members. Binasa ni Adrian ang mga pangalan. 1, 2, 3. At sa huli, nanlaki ang kanyang mata. Hindi maaari. Nandoon ang pangalan. Elena Monteverde. Ang pagdududa kay Elena. Tumingin si Adrian kay Isabela. Alam mo ba ito? Umiling siya. Hindi ko alam. Marco. Alam ko na kasama siya sa proyekto.
Pero hindi ko alam ang dahilan. Tahimik si Adrian. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Ang kapatid niyang bumalik mula sa pagkamatay. O ang mga dokumentong nagsasabing bahagi siya ng Project Genesis. Ang pagbalik ni Elena. Biglang bumukas ang main door. Lahat ay napalingon. Pumasok si Elena. Pagod. May sugat sa braso. Elena, lumapit si Adrian. Ngunit hindi siya agad sumagot. Tiningnan niya ang lahat. Alam na ninyo, tahimik si Adrian. Kasama ka sa Project Genesis. Tumango si Elena. Oo. Bakit? Dahil ako ang unang sumubok na sirain ito. Pero bakit nasa listahan ang pangalan mo? Dahil ako ang gumawa ng unang bahagi ng proyekto. Nanigas si Adrian. Anong ibig mong sabihin? Umupo si Elena. Noong bata pa ako, nakita ko kung gaano kasakit ang kondisyon ng pamilya natin. Akala ko makakatulong ang research. Pero nang malaman kong ginagamit ni Papa ang proyekto para kontrolin ang mga tao, sinubukan kong itigil. At iyon ang dahilan kung bakit ka nawala. Tumango siya. Ang tunay na traidor. Pero may mas malaking problema. Lumingon si Elena. Hindi ako ang traidor. Kung hindi ikaw, sino? Tahimik siya, ang taong nasa loob ng mansion. Napatingin ang lahat. May isang tao na nagbibigay ng impormasyon kay Victor. Hindi posible. Posible. Alam niya ang galaw natin. Alam niya kung saan pumunta sina Liam at Lucas. Alam niya ang security system. Napatingin si Adrian sa paligid. Sino? Hindi sumagot si Elena. May ebidensya ako. Kinuha niya ang isang folder. Binuksan ito. Mga larawan, mga records, mga mensahe. At isang pangalan. Napahawak si Isabela sa bibig. No. Ang taong hindi inaasahan. Tumingin si Adrian sa papel. Hindi siya makapaniwala, dahil ang pangalan doon ay Isabela. Tahimik ang lahat. Tumingin si Adrian kay Isabela. No, Adrian, hindi ko alam kung bakit nandyan ang pangalan ko. Pero totoo ang dokumento. Napaluha si Isabela. Hindi ako nagtaksil sa iyo. Alam ko, hindi ko kailanman tutulungan ang taong gustong kunin ang mga anak natin. Tahimik si Adrian, dahil alam niyang mahal niya si Isabela. Pero ang ebidensya ay nasa harap niya. Ang huling pagtatangka. Biglang tumunog ang alarm ng mansion. Sir, tumakbo papasok ang security. May pumasok sa basement. Napatingin si Adrian. Basement. Pero walang pumapasok doon. Mabilis silang bumaba. At doon nila nakita ang isang lihim na pinto. Bukas. Sa loob, isang lumang laboratory. Impossible, sabi ni Elena. Akala ko isinara na ito. Lumapit si Adrian. May nakita siyang computer na bukas. May isang file. Lucas Monteverde. Binuksan niya. May isang larawan. Hindi ng bata, kundi ng isang sanggol. At sa ilalim nito, subject, Lucas. Genetic source, unknown. Nanlamig si Adrian. Unknown. Biglang may lumabas na bagong notification. Isang live video. Binuksan niya. At doon nakita niya si Lucas, mag-isa, sa isang laboratory. Lucas. Tumakbo si Adrian papunta sa screen. Pero may lumitaw na tao sa likod ng bata. Isang lalaki. Nakasuot ng puting coat. At sinabi nito, Adrian. Panahon na para makilala mo ang tunay na ama ni Lucas. Napatigil ang lahat. Unti-unting humarap ang lalaki sa camera. At nang makita siya ni Isabela, nawala ang kanyang lakas. No, patay ka na. Napatingin si Adrian. Sino siya? Nanginginig ang boses ni Isabela. Siya ang, huminto siya. Biological father ni Lucas. Tahimik ang buong laboratory. At sa screen, ngumiti ang lalaki. Abangan. Sino ang tunay na biological father ni Lucas? Bakit buhay ang taong dapat ay patay na? Ano ang koneksyon niya kay Isabela? At higit sa lahat, pipiliin ba ni Adrian ang katotohanan o ang pamilyang binuo niya? At dito na po, nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.